Hello everybody! Magandang buhay! Mga kabokchat, welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So meron po tayo ngayon bagong makakausap at mga kwentuhan sa araw na ito. Sister, magpakilala ka sa ating mga kabokchat. Hello everybody! Magandang buhay! Ako po si Sister Lorena from Cebu. Soke pala. Lorena Soke from Cebu. Very excited kasi si Sister Lorena. Na-overwhelmed. Nakalimutan ko apelyido ko. Yan, masaya lang ang buhay namin dito. Yan, yung taga Cebu po si Sister. Hello po sa mga taga Cebu. Hello po sa mga taga Cebu. Mamaya babatiin po ni Sister Lorena ang mga taga Cebu. Sister, so ngayon po ay na-invite ka namin. Yan, alam naman ang ating programa ay nag-share tayo ng vocation story or whatsoever. Naku, abutan tayo ng bukas. Para maka-inspire sa ating mga manonood. Yan, kasi gusto ko silang nakakarinig ng iba't ibang istorya ng bukasyon. Yes, sister. Ay, magsimulan ako. Yeah. Kasi abutan mo hanggang bukas. Hanggang bukas ito. So, sa vocation story ko, 31 years old na akong pumasok. Kasi po, nag-enjoy na ako sa pagkakatikista. Kasi katikista ako bago ako pumasok, 14 years. Nagsimula ang aking ang vocation ko, naramdaman ko yun nung first year high school ako. No, sinabi ng katikista ko na itong batang ito ay may bokasyon. So sinabi ko yun sa nanay ko, ang sabi ng nanay ko, tadyakan ko yung mukha mo. Yan ang maganda, tatadyakan daw niya ako. Sabi ko, kasi ang nasa isip ng nanay ko, ang pagmamadre ay yung sa mga mungha baga na hindi na makikita. So yun ang kaya sabi ko, di nawala na yun kasi natatakot din naman ako na tatadyakan ang mukhang, so tatadyakan niya ako. So ganyan. So nawala na yun hanggang nagkaroon ako ng admirer. So yung admirer ko namang iyon ay anong tawag nun, nagiging inspirasyon ko. Hindi lang isa, kundi marami sila. Kaya pag sinasabi ko sa mga katikista ko, pag love life ang pag-usapan, hindi ako marami din akong mga ikukwento, so mga ganon. Pero hindi ko yun priority. Ang priority ko ay pag-aaral. And then pagkatapos kong mag-aral ay pinaaral ako ng pare namin sa Catechetical Training Institute of Cebu. And then pagkatapos ko doon ay dire-diretso na. Kaya ako'y masaya sa pagkakatikista kasi katikista na ako. Pero nung 30 years old na ako, sabi ko parang kailangan ko na din magdesisyon sa sarili ko. So yun, umattend ako ng search in sa Cebu. So nag-search in kami ng 6 months. So ang akala ng mga kapatid ko at mga magulang ko, ang pinuntahan ko ay seminar pa rin sa katikista kasi hindi nila alam na nag-search in na ako. So doon sa search in na iyon, pinaliwanag nila. So nakikita ko at naramdaman ko talaga na may bokasyon ako. And then nag-refuse ako. Sabi ko sa Diyos, hindi, masaya na ako sa pagkakatikista ko. Sabi kong ganun. Kasi masaya naman talaga. Pero pag nag-isa na ako, naramdaman ko na hindi ako satisfied sa aking ginagawa ko kahit masaya kami. Mga ganun. Dalagang sabi ko kay Centeris, naramdaman ko na may bokasyon ako pero hindi ko alam kung saan. Kasi marami nang nag-claim sa akin ng mga iba-ibang kongregasyon na doon ako papasok. Pero gustong-gusto ko na magdesisyon ako na wala nang no turning back. Ng mga ganun baga. So sigurado ko, sigurista ako. So noong ang illegal recruiter ko kasi ay Sister Rose Biminda at saka Sister Maricor sa Cebu. So mga illegal recruiter yun. Sister Maria Alicia Abilia. So siya po yung na-assign sa Cebu. So sila po yung nagbigay sa amin ng search in. So noong nakita ko yun at saka nabalik yung kasiga-sigan ko sa pagpasok sa kumbento.
So, yung mga admirer na yan, hindi ko yan priority. Bahala na sila. Pero nakakatuwa kasi kahit ganito ako, mayroon din mga nakagusto at may mga love letters sila. Ang saya. May sinagot ka ba doon, sister? Secret. Kasi may mga asawa na sila, baka mag-away pa sila. Ano mo? So, ganun. Hindi mo naman Ang babanggitin. nakakatuwa lang kasi, nung umuwi ako, sabi ng anak, "Oh, sister, pwede magpak-picture tayong dalawa kasi araw-araw kayong sinasabi ni Papa daw, kinikwento." Tapos ang nanay, tawa-tawa lang naman. So sabi ko, wala naman akong ginagawa. So natutuwa din ako. Wala naman na, sister, kasi tapos na, di ba? Kaya okay lang yun. Pwede naman na, we will not mention his name. Magbakasyon ko sana makita ko at re-recruitin kong magmadre. Ang anak. Oo. Ang anak. Oo, nakakatuwa. So, Ano na nangyari doon sa Paris? Magtatadyakan ka. nung nagdesisyon na ako, sabi ko sa nanay ko, "Mama," kasi mananahi siya. Sabi ko, "Mama, yung palda ko, ay tinatahi mo na ba?" Sabi niya, "Ang dami-dami mong damit. Ay, bakit ikay minamadali yung palda mo?" Sabi ko, "Kasi hindi na ako pwedeng mag-slack." Sabi ko, magpantalon. So, March 7 po, April 7, paalam ako. Sabi ko, kasi po, papasok na ako sa kumbento kasi April 2, Fiesta ni San Pedro Calungsod, doon ako nakatanggap ng text na ako ay tanggap dito sa kumbento. Pagkatapos ko magpaalam, umalis ako kasi nagbigay ako ng in-service training sa mga katikista. So, nung pag-uwi ko, nung hapon na, sabi ng kapatid ko, "Rina, ikaw ay may kasalanan." Eh, bakit po? Si Mama hindi nakapagluto hindi nakapagsaing ng kanin. Kasi siya ay iyak ng iyak na nagkulong sa kwarto ang nanay ko kasi mula nung nagpaalam ako. Ay, di yun. So, kahit iyak na iyak ng nanay ko, hindi ba ako, parang nandun ng jealousness ko. No, yung pagiging ko na hindi naman basta hindi wala akong pakialam kung siya ay naiyak. Eh di sabi ko, paano na kaya ito? Nagpaalam ko sa mga pare. So nung nagpaalam ko sa mga pare, sabi ng mga pare na, "Anong hinahanap mo? Achievement? Bakit ikay papasok pa?" Kasi po ay coordinator ako ng Vicariate that time. So sabi ko, kayo, bakit kayo nagpare? Sabi ko gano'n, yun lang ang hindi ko sinasagot ang kanilang tanong. Binabalik ko lang, bakit kayo nagpare? So nung sinasabi kong bakit kayo nagpare, sabi ng director ko, wala na tayong magagawa, kundi suportahan natin si Inday Lorena. So yun, nung sinabi ng director ko na susuportahan, pinakita ko kaagad yung mga requirements. Tapos sabi ng isang pare, "Day, pwedeng pera na lang ang ibigay namin sa iyo kasi po, baka po makita kami ng parishioners namin na namili kami ng half sleeve, ng bra," mga ganun. Kasi isa sa mga requirements po yun na dadali namin sa pagpasok namin sa kumbento. So yun, so sa madaling salita, pera na lang binigay nila. Pinupuntahan ko sila sa mga parokya at nagbigay sila ng pera sa akin. So nung nandito na ako sa kumbento, na-realize ko na sana ang saya-saya pala, sana bata, hindi ko pinaabot ng 31 years old na bago ako pumasok. Sabi ko, ang saya pala ng buhay dito. So nandoon po yung fulfillment. At saka nakita ko po yun sa sarili ko, yung blessing ba ng Diyos, hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko. Kaya kung magbigay tayo ng sarili, yun ang realization ko na, kung magbigay pala tayo ng sarili natin sa Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya na binigay niya sa pamilya. Ilan ako? 2005 ako pumasok. Ilang ng taon na? 23 years na ako. Dito sa kumbento, sa loob ng kumbento. So, masaya at saka yung hindi ko minamind yung pagiging Bisaya ko. Kasi ang Bisaya naman ay may diferensya sa Dela. Pero po, Bisaya in a sense na Cebuana, no? Oo. Ang salita, part kami ng Visayas region. Kahit ako'y Cebuano, pero hindi pa ako na-assign sa mga, dito pa lang sa Luzon. Pero yun nga, ngayon, sinisikap ko din na magsalita ng Tagalog kasi magbigay ng formation sa mga katikista ay Tagalog. Pero po kahapon nakakatuwa kasi binipisaya ko, tapos may katikisadong Bisaya din. Nagkaintindihan kaming dala, pero na-aware naman ako kasi binisaya ko. Sabi ko, "Yan bang bana?" Yung bana, ang lalaki sa atin ay bana, ay dito asawa pa rin.
yung bang bana, kasi sacrament of matrimony ang aming topic. So, nabigla ako na, yung bang banang pasaway, ganun. Kasi minsan sister, automatic, kasi doon ka lumaki, yung language ninyo ay automatic na-utter mo. Kaya parang kahit na matagal ka na sa Katagalugan, ay medyo hindi pa rin stable yung... At saka maraming Bisaya kasi, ay magbisaya kami, tapos nakalimutan ko ng mga kausap ko, ay kalubilo kay mga Tagalog. So, spontaneous kasi ang pagsasalita ko. Kasi sinasabi nung 2009, unang labas ko, sabi, "Sister, binibisaya mo na kami, hindi na namin maintindihan ang sinasabi mo." Ay, sorry po. Back to your parents, sister. Eh di, nung umalis ka, okay naman na business sila? Si mama, hindi ako hinatid ng nanay ko kahit sa daan. Ang tatay ko ang naghatid sa akin sa airport. Pal kasi, mahal kasi ang pal noon, pero ang director ko ang nagbili ng ticket sa akin at nagbigay ng recommendation kasi kailangan ang recommendation. Sabi ng parish priest namin, kasi ang mga katikista sabi, "Padre, Sister Lorena, magmadre." Sabi ng parish priest namin, "Hayaan nyo, 3 buwan lang yan doon. Uuwi yan." Tapos ng postulant, sabi ko sa nanay ko, kasi pag 1 year na kami, postulant ay family immersion po yon. Di sinabi ko sa nanay ko, sabi, "Mama, ito na po yung time na kailangan ko po yung pahintulot niyo kasi po, hindi naman pinipilit kami," sabi kong ganun. Ngayon po, binigyan kami ng dalawang linggo lang dito na magbakasyon. Ngayon, tatanungin kita, ako ba'y babalik pa sa kumbento? Hindi na, kasi kailangan din ang blessing ng family. Anong sagot ng nanay ko? Sabi niya, "Hindi, nag-usap na kami ng tatay mo. Nakita namin na masaya ka, kaya bumalik ka." Kaya bumalik ako. So bumalik ako, at saka yung blessing baga ng family, ng nanay at ng mga magulang ay importante. Kaya po, masaya ako. Iba kasi si sister yung yung blessing ng parents na pinayagan yung anak nila. Kasi ando yung nadadagdagan yung kapanatagan ng loob na at peace ka na dahil okay yung parents sa iyo, no? Anday kapag medyo talagang ayaw ng parents, medyo nagkakaroon din ng nag-iisip na siyempre yung may katawan, yung nagmamadre na paano kaya ito, parang, di ba, no? Kaya po sana doon sa mga parents, no? Kahit na hindi nyo po gustong magmadre yung anak ninyo or magpare yung anak ninyo, ay ang importante na po supportahan natin, right? Kasi hindi po masama o hindi sa masamang buhay o landas ng mga anak. Kaya masaya. Tapos iba kasi ang blessing ng parents. Oo, ibang blessing. So napakasabi ko sa nanay ko, "Ayaw mo pa, Mama, ang maging manugang mo ay si Jesus, hindi ka sasaktan." Ay, nakikita ko talaga ang aura ng nanay ko, ang saya-saya niya. So sabi niya, kasi totoo naman ang magiging in-laws ninyo kung papayagan yung mga anak niyo si Jesus. Normal lang, sister, na yung attachment nila sa mga anak. Tsaka yung hindi agad pumapayag ang parents. Pero hindi naman lahat. No? Tingnan mo ang nanay ko, pag gabi-gabi, luko-luko din naman ako. Gabi-gabi, tinatanggal ko yung mga bigay-bigay. Ganun. Tapos ang nanay ko, lumabas na siya, pero nakasilip sa bintana. Tapos naiyak. Tapos sabi ko ni Manang, inutusan ko yung isang kapatid ko, sabi ko, "Manang, tatanungin mo nga si Mama kung bakit siya inaiyak every time na tayo ay naghalungkat ng aking gamit. Hindi ba siya masaya? Tanungin mo nga kung hindi ba siya masaya sa desisyon ko." So ang sabi ng nanay, masaya naman daw siya, pero lang hindi nila ako madalaw kasi malayo. So yun. So ang ginawa ko naman, so tuwing may dalaw ang kabatch ko, din ako, nakinanay din. Kasi malalapit sila, no? Oo. Pero sa Bisaya ay kamingaw, ay pupunuan niya ng Diyos, no? Yung namimiss mo ba ang isa't isa, namimiss mo yung anak mo, yung parents mo. So ang hindi ko yun naramdaman kasi nakikiano nga ako. So ang nanay ng kabatch ko ay nanay ko din. Nilagay ko ang sarili ng nanay niya na nanay ko din, mga ganun. Kaya marami akong nanay dito. Gawa ng malayo nga ang aking totoong nanay at tatay.
Ayan, no, mga ka-workshop, no, napakasaya po ng kwentuhan natin ngayon kasi si Sister Lorena po ay napakasaya po nito. Wala itong ginawa kung tumawa din po. Oo, kaya kailangan masaya ang isang ang mother. Hindi, ang pagmamadre ay hindi dahil bigo ka. Magmamadre ka, hindi. Masaya ang buhay sa isang... Ayan, mas sister, nasabi mo, no, sana noon pa siya tumugon sa tawag ng Diyos or sana noon pa niya naramdaman na tinawag siya. Hindi ko kasi palagi ako nag-refuse. 2 taon ako sabi ko, hindi. Masaya ako sa pagkakatikista ko. Naramdaman ko na sa pagmamadre, naramdaman ko yun, pero nag-refuse ako. Sabi ko, hindi. Masaya ako sa pagkakatikista. Pero nung talagang magdesisyon ako, discernment, nasa proseso na ako sa pag-discern. So, pinipili ko talaga na papasok sa kumbento. So, nung nandito na ako sa kumbento, nakita ko na talagang siksik-liglig at umaapaw pa ang biyaya. Na ang ibang mga magulang kasi, ang gusto nila na pinapaaral ko nga ang anak ko para makatulong sa amin. Hindi po. Yun ang nakikita ko. Ako, personally, wala akong naitulong sa mga magulang ko, pero totoo pa rin sila. Pero nakita ko yung biyaya sa pamilya namin. Akala ko nga, pag uwi ko sa amin, akala ko nga, nung umalis ako ay ganyan pa rin ang sitwasyon, pero hindi po. Hindi. Yung blessing kasi, sister. Opo. Talagang nakikita mo din yun. Oo, kaming nandito sa loob na kitang-kita namin yun. Kaya mga magulang, dadami ang inyong anak. Papayagan ninyo ang mga anak ninyo na papasok sa kumbento. Ayan, sister, parang magandang, syempre may mga manonood tayo na aspirant, yan. And then, sometimes or most of the times, yung kanilang mga comment ay meron pa rin refusal na hindi muna ngayon or sa kanila. nang tinatakasan pa nila. Gusto nila pero tinatakasan pa nila. Parang gusto kong ikaw ang magsabi mismo sa kanila na huwag tumulad sa'yo. Nanay tumugod. Mga aspirant, kita. Kung mayroon kayong naramdaman, nakakaiba, na talagang maramdaman mo yan huwag niyo akong gayahin na abutin pa ng 31 years old saka na papasok. Anong tawag nun? Tumugon kayo kaagad. Kasi kung pagdating dito sa loob, kung maramdaman ninyo na gusto mo lang o sa gusto ng Diyos o gusto mo lang, maramdaman mo po yun Kaya po, mas maganda na tumugon. Huwag isipin na tutulungan ko pang nanay ko, tutulungan ko pang mga kapatid ko. Bahala na ang Diyos doon. Kasi once na nabigay tayo ng sarili natin, ang Diyos nang bahala sa iniiwanan natin. At yun ang nakikita ko sa pamilya ko. Yun ang nakikita ko. Talagang saludo ako sa Diyos. Pagdating sa biyaya, saludo ako sa Kanya kasi hindi niya pinabayaan pag mabigay ka ng sarili sa Kanya. Di ba? So sana po ay, sabi ngayon, panahon ng Kwaresma, sister, yung pinaka famous na sinasabi sa atin sa mga antiphon, sa mga especially sa Salmo, no? If you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Para sa mga aspirant. Para sa mga aspirant, Again, if you hear the voice of the Lord, harden not your heart. So sister, baka meron kang sarap yan na makipagkwentuhan kaya lang alam mo naman, ang ating oras ay limited din naman po, no? But hindi ito yung una at huli. We promise you that, no? Hindi po ito una at huli. Baka meron kang gustong i-shout out o batiin, sister? Babatiin ko po, unang-una, ang mga katikista. The present moment, galing ako doon, karating ko lang, mga katikista ng District 1 sa Diocese of San Pablo. Talagang sinasabi ko sa kanila na kung may anak kayo or apo na gustong magmadre, ay huwag niyong pigilan. And then, ang mga taga-Suan, Diocese of Alaminos, na-assign ako doon. And then, ang Katedral ng Lucena, nagaling din ako doon. At saka, syempre, sa mga katikista ng Archdiocese of Cebu, lalo na sa Our Lady of the Sacred Heart Vicariate na aking pinanggalingan. Baka mas namatay yung mga recruiter mo. Ang mga illegal recruiter ko, basta salamatan ko, nandito pa ako. Sister Luz Biminda, hi! Sister Maricor, at si Sister Maria Alicia Abilia, at saka Sister Evelyn Dalimot. Sila po yung na-assign sa Cebu nung ako ay nag-search in. So maraming salamat sa inyong paggabay sa akin at saka sa mga director din
sa mga pare na full support sa akin, no? And then ang ngayon po ang mga direktor ng sa District 1 si Father Nino, sa District 2 si Father Ariel, sa District 3 is Father Rico de Vera, and sa District 4 ay si Father Jesse Somosera. At sa mga lay coordinator, at sa mga kapatid kong madre, Sister Jessica, aming diocesan coordinator. Sa District 2 ay si Sister Eleanor Agotaya, ang sa District 3 ay Sister Natalia Diaz. Sa District 4 naman ay Sister Maria Margarita Labayani, aking mga kasama doon sa Diocese of San Pablo. Ayan, so sister, maraming salamat sa panahon ibinigay mo sa amin, sa masayang kwentuhan ngayon. Wag po pala kayong mabigla or maiskandalo sa mga words ni Sister Lorena. Kasi po, Bisaya, hindi po natin siya. Bisaya po ako, nagsikap lang din pero marami naman ako. Ganun po lang sila. Oo, so sa mga magulang po, wag po ninyong wag ninyong, sana hindi kayo magiging hindrance ng mga anak ninyo sa kanilang bukasyon sa pagmamadre, sa pagpasok sa kumbento. Masaya po. So kung gusto niyo masaya ang anak ninyo, huwag niyo silang pigilan, kundi suportahan. So maraming salamat po mga kaboksyat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programa at sa mga masugid nating mga manonood, mga aspirant, kahit di mga aspirants, marami po silang mga nanonood. Hello po sa inyong lahat, no? Again, di po namin kayo maisa-isa, pero alam niyo po kung sino kayo at kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo. Oo. Yeah. Maraming salamat po sa inyong panonood araw-araw. No, it's every Wednesday, sister. Oh, pero araw-araw nila inaano niyon. Kahit ang tawag noon, ako nga araw-araw nga ako. Binagbalik-balikan baga so masaya. Yeah. O inaabangan nila every Wednesday nga, sister. Kasi kung sino Yes. May mga nakapila po, sister. Pag hindi niyo tatanungin, ako 50 anyos na, pero mukha akong 49. Yan, nakakabata raw kasi sister ang magmadre. Kaya ganun. Wala po sa itsura na siya po ay golden Golden girl na na po ako. siya. Yan, kaba-birthday lang din po kasi niya. So maraming salamat po mga kaboksyat. Abangan niyo pong muli ang mga iba pa nating kwento at istorya ng bukasyon. Dito lang po sa ating programang My Vocation is Love, #ang aking awit ay pag-ibig.